ang pinagmulan ng kautusan. Ang pinagmulan ng kautusan. Din ba nagtikang ang mga balaod sa Diyos, ang pulong, particularly ang balaod sa Diyos. So, ito nga karagsigon din nga, di nagtikang aton kautusan or the law of God. Adi natin siya mababasa sa Old Testament. Sa Old Testament. So, ato i-relate ini, ang balaod sa Diyos from the Old Testament up to the present time sa ato niya nakakapanahonan. Amen? So, nasiringan Biblia, according to history sa Biblia, nga adton panahon ni Moses, nga kundi una nga ginhatag ang balaod sa Diyos, ang kautusan ng Diyos, sa panahon ni Moses, tikadto san panahon ni Abraham, and by the way, nauna si Abraham. Amen? Si Abraham, siguro kilala man siguro natin si Abraham. Di ba? Kilala man natin si Abraham, kilala natin si Moses. Hindi yung Moses na sinasabi sa Facebook, ha? Iba yung Moses na yon. Yung Moses na sinasabi ko ay nasa sa Biblia. So, sa panahon ni Moses, sa pagitan ng panahon ni Moses at panahon ni Abraham, si Abraham po ang nauna kay Moses. So, sa history ng Biblia, bago dumating si Moses, 430 years mula kay Abraham. Di ba? Isipin natin, ang layo ng agwat ni Abraham doon sa panahon ni Moses. Sa panahon ng Moses, na kung saan ibinigay ng Diyos ang kautusan. Doon nagmula, doon ibinigay, doon nag-umpisa, ibinigay ng Diyos kay Moses ang kautusan. That is in the Old Testament. So, mula kay Abraham hanggang kay Moses, ang pagdating ng batas ay 430 years. Si Abraham ay isang taong may pananampalataya at dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay tinuring na matuwid. So, tigam niyo po niyo yung mga kabugtuan. From Abraham to Moses, bago dumating ang kasulatan, which pinagmulan ng kasulatan, 430 years, si Abraham na naunang tumawag sa Diyos, si Abraham na unang nanampalataya sa Diyos, ang sabi ng Biblia, ay itinuring ng Diyos si Abraham na isang taong matuwid. Amen? Sugaron daw natin, itinuring si Abraham ng Diyos na isang taong matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Amen? So, that's the key point. Ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham. Dahil ang Diyos ay mahilig ang Diyos. Ito kasi yung nature ng Panginoon. Ang Diyos po, hindi po siya marunong magsinungaling. Amen? Ang Diyos, hindi siya marunong magsinungaling at hindi niya kayang magsinungaling. Hello? Tandaan po natin yan, ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling at siya hindi niya kayang magsinungaling. Dahil sa kanyang pangako kay Abraham, na kanyang pinangakuan, siya ay nagkaroon ng kasunduan. So sinabi na natin na yung kasunduan yung promise, pag may promise, kailangan bigyan ng kasunduan. Bakit? Yung kasunduan o yung covenant, yan po yung nagbibigay ng katibayan para yung pangako ng Diyos sa atin ay siguradong maibigay niya sa atin. Amen? So meaning, ang gusto ng Panginoon, ang gusto ng Diyos, isigurado niya na itong pangako niyang ito, lubos nating matatanggap. Amen? So dahil hindi siya marunong magsinungaling at hindi niya kayang magsinungaling, siya mismo ang nag-initiate, gumawa ng kasunduan para maibigay ito kay Abraham. So, ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham at natupad ang kanyang pangako. Pangako ng Diyos kay Abraham dahil sa kanyang pananampalataya, ito ay nagbunga ng pagsunod sa Diyos. Kaya siya ay tinawag na ama ng pananampalataya, the father of faith. Amen? So saan natin mahanap yan? Mula kay Abraham hanggang sa kanyang salinlahi ay naging tapat ang Diyos. In Hebrews 11, verses 11 to 12, yung pangako ng Diyos ay natupad. Pangako ng Diyos kay Abraham ay natupad at tinupad ng Diyos. Hindi lang kay Abraham, kundi sa kanyang salinlahi, meaning sa kanyang mga kapo-apuhan. Kaya umabot ng 430 years,
yung pangako ng Diyos kay Abraham, nananatiling tapat pa rin. Biruin niyo yun, imagine, 430 years nang nangako ang Diyos, pero active pa rin yung pangako ng Diyos hanggang doon sa panahon nila Moses. Dahil doon sa pananampalataya ni Abraham. Ang pagliligtas ng Diyos sa bayang Israel mula sa pagkaalipin mula sa Ehipto ay dahil sa kanyang kasunduan. Mula sa kanilang mga ninuno, the patriarch. Yung pagliligtas, di ba alam natin yung story ng mga Israelite people mula sa Egypt na inalipin for 430 years, inalipin ng Paraon, tapos ayaw ng Paraon ilabas sa Ehipto kasi gusto ng Paraon dito manatili lang dito kasi alipin ko to mga alipin ko to So sabi ng Bible sa Exodus chapter 2 verse 20, narinig ng Diyos ang hinaing, ang paghihirap ng kanyang bayan. Narinig ng Diyos. So, ginawa ng Diyos, isinugo ng Diyos si Moses para iligtas ang kanyang bayan, ang bayan ng Diyos na naalipin sa Ehipto for 430 years. So, bakit po ginawa ng Diyos? Sabi ng Bible, naalala ng Diyos ang kanyang kasunduan sa kanilang mga ninuno. Meaning, they are part of the covenant of God through Abraham. Amen? So ang pagliligtas ng Diyos doon sa bayang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto ay dahil sa kasunduan at katapatan ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Amen? Nakukuha po natin? So, ang dahilan ng pagliligtas ng Diyos sa bayang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto ay dahil sa kanyang kasunduan, dahil sa kanyang katapatan sa kanilang mga ninuno. So, in Exodus chapter 2 verse 2:24, diyan po natin mabasa. Sabi, ang bayang Israel ay nasa ilalim ng isang kasunduan na mula pa sa kanilang ninunong si Abraham. At dahil rin sa kasunduan iyon, tinamasa nila ang habag at pagmamahal ng Diyos. Amen? Just imagine mga kapatid, hindi nila alam yung kasunduan. Pero, they are under the covenant of God through Abraham. Kaya nila natamasa ang kalayaan, kaya natamasa nila ang kasaganahan, kaya natamasa ng habag at pagmamahal ng Diyos, hindi dahil sa mga gawa nila. Amen? Wala silang kaalam-alam na yung kanilang ninuno may kasunduan sa Lord. Pero dahil doon sa katapatan ng Diyos, sa kasunduan niya kay Abraham, natamasa nila ang kasaganahan, kalayaan, pagmamahal at bendisyon ng Panginoon. Amen? So, yan yung gusto kong ipaharating sa atin. Hanggang sa nagreklamo, dumating ang araw na inilabas ng Diyos yung bayang Israel doon sa wilderness o doon sa tawag sa aton kawanangan, sa aton term, di ba? Yung kawanangan, tama ba? Kamingawan. Yung wilderness, yan po isang lugar na kung saan walang mga bahay, kamingawan kung sa aton pa, di ba? Harayo sa kabihasnan. So ang nangyari, dahil sa katapatan ng Diyos sa bayang Israel, inilabas ng Diyos ang bayang Israel sa pamamagitan ng mga yung 10 plagues, di ba? Kasi ayaw ng Paraon na palabasin yung bayan ng Israel Kasi alipin niya yung bayan. Pero dahil sa pagmamatigas niya, nagpadala ang Diyos ng 10 utos, 10 salot. Amen? Yung 10 salot na yun ang naging dahilan. Kaya sabi ni Paraon, sige, umalis na kayo, baka madamay pa ako. Amen? Umalis na kayo, baka madamay pa ako. Dahil sa mga salot, 10 salot na ibinigay ng Diyos. So ang nangyari habang sila naglalakad, nagjo-journey doon sa wilderness o sa kamingawan, they are under the covenant. Nandun pa yung kanilang pagsunod, pananampalataya sa Diyos. Bakit? Sabi ng binasa natin kanina, si Abraham itinuring na matuwid ng Diyos
dahil sa kaniyang gawa o pananampalataya. Sa kanyang pananampalataya. Ang nangyari sa bayang Israel, nawala yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, yung ating pananampalataya sa Diyos, yan ang dahilan kung bakit ang covenant ng Diyos o yung kasunduan active pa para sa atin. Pero, habang walang pananampalataya o pag walang pananampalataya, sabi ng Hebrews 6, hindi tayo makakapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Meaning, kahit gaano pa gustuhin ng Diyos, ibigay yung kanyang grasya, ibigay yung kanyang pagpapala sa atin, kung hindi ka naniniwala, hindi kayang gawin ng Diyos yan. Bakit? Pananampalataya mga kapatid, ang daan para magkaroon tayo ng kasunduan sa Panginoon. So, ang ginawa ng Israel, dahil sa kawalan ng pananampalataya o sa kakulangan ng pananampalataya sa Diyos, nagkaroon sila ng pagrereklamo. Nagreklamo na. Yung Diyos na nagbigay sa kanila ng kalayaan mula sa Ehipto, ay rineklamo nila, bakit ba dinala pa tayo ni Moses dito sa wilderness? Mamamatay tayo rito, mabuti pa doon. Mabuti pa doon sa Ehipto, kahit alipin tayo, at least nakakakain tayo ng karne. Dito, walang karne. Kulang ng supply. Puro sila reklamo. Ang pangako ng Diyos sa kanila, sabi ng Panginoon, dadalhin ko kayo sa isang lupain or the promised land. Lupain na sagana sa gatas. Gatas, mga pagkain at pulot-pukyutan, meaning abundant supply. Pero habang nasa daan sila, puro sila reklamo. Alam niyo yun, di ba? May mga Kristiyano bang ganoon? On their journey towards God. Ang gaganda ng pangako ng Diyos, na-receive natin yung pangako ng Diyos, na-receive natin yung pagpapala ng Diyos, pero on our journey towards God, puro tayo reklamo. Kung may Diyos, dapat hindi ganito yung kalagayan ko. Kung may Diyos, dapat hindi kami naghihirap. Kung Diyos, bakit hindi masamot pa rin magulo pa rin ang buhay ko? Diba? Puro reklamo. Instead na manampalataya, magtiwala sa pangako ng Diyos, pinili una ang pagreklamo. Hello? Walang magagawa ang pagreklamo natin. Bakit? Hindi naman yung pagreklamo natin yung magkakaroon ng solusyon para makamit natin ang mga pangako ng Diyos. Pananampalataya. Amen? Pananampalataya sa Diyos. Kaya yung mga Israelite people, imbis na nasa ilalim sila ng kasunduan ng Diyos, ang nangyari, ibinigay ang kautusan. Dito na ngayon nag-umpisang ibigay ang kautusan. Dito nag-umpisa ibigay ng kautusan ng Diyos. Saan binigay ng Diyos? Doon sa Mount Sinai. In Exodus 19, mababasa po natin ang kasulatan dyan. Exodus 19, I think verse 6 to 8, ibinigay ng Diyos, Exodus 19, ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Moses doon sa tuktok ng Mount Sinai yung kasulatan. At sabi ng mga Israelite people, susundin po namin ang lahat ng ipag-uutos ninyo sa amin. Notice the word susundin. Nawala yung kanilang pananampalataya, gusto nilang sundin. Gusto nilang mangyari yung kanilang mga gawa sa pamagitan ng pagtuman o pag-fulfill ng kautusan, makakamit nila ang kanilang katuwiran. Magiging entitled sila sa lahat ng pangako ng Diyos. So eto na. Dahil sa kanilang mga pagreklamo, sinubok nila ang Diyos at ang mga pangako ng Diyos sa kanila ay napalitan ng batas at mga alituntunin. Amen? So kung mababasa natin ang Bible, mga kapatid, mula sa paglabas nila sa Ehipto, mula sa Mount Sinai, walang namatay kahit isa. Walang namatay na Israelite, walang namatay kahit isa. Mula sa Egypt, papunta sa Mount Sinai, walang namatay. Ngunit nung ibinigay ng Diyos ang kanyang batas at mga alituntunin sa Mount Sinai, on the spot, pagbaba ni Moses, nakita niya yung bayang Israel, nalulunod sa kasalanan.
On that moment, bagong release yung kasulatan, bagong release yung Ten Commandments. Kaya nga, 2 beses ibinigay ng Diyos yung Ten Commandments. Bakit? Pagkababa ni Moses sa Mount Sinai, nakita niya, nalulunod sa kasalanan yung bayang Israel. Kaya sa galit ni Moses, nabitawan niya yung Ten Commandments. Amen? Notice sabi nila, gagawin namin, susundin namin ang lahat ng pinag-utos ng Diyos. But on the moment na nirelease ni Moses ng Diyos yung kasulatan, yung unang kasulatan na ibigin mong Diyos, hindi nila nasunod. Bakit? Nagtayo silang ibang Diyos. On that moment, na-breach nila yung covenant, meaning, nagkaroon sila ng transgression. Nagkaroon sila ng, tawag dito yung transgression sa atin, pagtalapas sa balaod. Amen? Gintalapas nila ang balaod. Nasa rin sila, bago i-release ang balaod, Moses, sabihin mo sa Diyos, pagkatakot kami sa Diyos, susundin namin ang lahat ng sasabihin ng Diyos. But on the moment na i-release ng Diyos, on that moment, gintalapas nila ang unang kasuguanan. Ano yung unang kasuguanan? Ibigin mo ang Diyos. Walang ibang Diyos na paglilingkuran mo. Walang ibang Diyos na pagsasambahin mo. But pagbaba ni Moses, nakita ni Moses yung sinasambi ng Diyos, yung ginawa nilang goyang ginto. Just imagine, nalulunod sila sa kasalanan dahil gumawa sila ng ibang Diyos. Imbis ang gwapo ng Diyos natin na sinasamba, yung Diyos na ginawa nila, goya, baka, na ginawa sa ginto. Diba? Kaya, mga kapatid, bakit sobrang selos ng Diyos? Naninibugo ang Diyos kapag imbes na siya ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, yung sinasamba ng mga tao, yung ginawa nila. Imbes na ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at gumawa sa ating mga tao ayon sa kanyang wangis, hindi siya binigyang kaluguran. Hindi siya sinamba ng mga tao. Diba? Gumawa sila ng mga kanilang sinasamba sa pamagitan ng kanilang kamay. Diba? Hindi ka ba magalit, kapatid, kung ang anak mo, binigyan ka ng tribute, pero yung ginawang mukha mo is mukha ng unggoy? Diba? Di ba kalapastanganan yan? Diba? Sabi mo, Mama, Papa, ito yung tribute namin sa'yo. Pero pagtingin mo, ang gwapo, ang ganda mo. Pero pagtingin mo sa tribute nila na statue, unggoy. Diba? Hindi ba kalapastangan yan? Parang ganun yung nangyari sa Panginoon, sa Diyos. Nilapastangan nila ang Diyos. So maliwanag mga kapatid, ang layunin ng batas ng Diyos ay pakita. Ang layunin ng batas ng Diyos ay pakita sa mga taong nag-aakala na ang katuwiran at kabanalan ay makakamit sa sariling gawa. Yung mga taong nag-aakala na ang ating kabanalan, ang ating katuwiran ay makukuha natin sa pamagitan ng ating mga gawa, mga kapatid, nagkakamali po tayo. Bakit? Ang katuwiran at kabanalan ay makakamit lang natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Hello? Ulitin ko, ang kabanalan at katuwiran ay makakamit lang natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Hindi po natin magagawang makuha ang katuwiran at kabanalan sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kay buutan manak, bisan di na ganak magsimba. Okay na iton, maaraman ng Diyos nga buutan ak. Okay na iton, maaraman ng Diyos nga nahatag ak. Okay na iton, bisan di na magsimba. Bakit? Ginagawa natin kabanalan ng ating mga gawa. But in fact, sabi ng Bible, sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, ang ating kabanalan, ang ating kaligtasan ay bunga ng pananampalataya. At ito'y habag ng Diyos sa pamagitan ng kanyang habag at grasya. Hindi po sa pamagitan ng ating mga gawa. So, hindi natin makakamit ang kabanalan at katuwiran sa sariling gawa o pagsunod sa kautusan
Ngunit hindi nila nakamit ang katuwiran sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang layunin ng kautusan ay upang ipakita sa kanila na kailangan nila ng tagapagligtas. Mga kapatid, ang layunin ng kautusan ng Diyos, hindi para bigyan tayo ng kaligtasan. Hindi para bigyan tayo ng katuwiran. Ang layunin ng Diyos upang ipakita na kailangan natin ng tagapagligtas. Amen? Kasi kung makukuha lang din ang katuwiran at kabanalan sa pamagitan ng ating mabubuting gawa, walang kabuluhan ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Bakit pa niya ipapadala ang kanyang anak? Kung ang kriteria ng kabanalan at katuwiran ay makukuha naman sa kautusan, sa ating mga gawa, bakit pa ipapadala ng Diyos ang kanyang sariling anak sa krus ng Kalbaryo? Mamamatay para sa ating mga kasalanan. Dahil sa pamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at pagsampalataya doon, nakakamit natin ang katuwiran at kabanalan at higit sa lahat ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo. Amen? Yan po ang sinasabi ng Biblia. Yan po ang sinasabi ng mga disipulo. Yan po ang tinuturo ng Biblia at yan din po ang tinuturo dito sa Divine Heritage Fellowship. Amen? Kung ano yung prescription ng Diyos, ano yung prescription ng Biblia, yun po, sakto, walang labis at walang kulang. Amen? Kaya nakakasiguro tayo mga kapatid, na hindi sa ating pagsinimba, hindi sa ating kabaitan, makakamit natin ang kaligtasan. Makakamit lang natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa anak ng Diyos. Saan po natin mahanap yung talata sa Biblia? So mahanap po natin yung talata sa Biblia sa Romans 3:20. Sinabi sa kautusan na ang lahat ay nagkasala. So yung prescription, yung diagnostic ng Bible sa lahat ng tao, sabi ng Biblia sa Romans 3:23, kaya hindi natin nakukuha ang katuwiran, hindi natin kaya makuha ang katuwiran sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat kung kayang maging matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa cross. So sabi po ng Biblia, yung diagnostic ng Biblia, di ba sa ospital pag nagpapacheck up ka, may tinatawag na ano yung diagnostic sa'yo. Di ba? Kung high blood ba to, kung mataas ba yung sugar niya, mataas ba yung creatinine niya, di ba? Yung doktor yung nakakaalam ng sakit natin. So yung Biblia, alam niya kung ano yung sakit ng tao. Alam niya. At yung diagnostic ng Biblia, sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Lahat po tayo. So, ang tanging paraan tungo sa katuwiran ay ang pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa cross. At sa pamagitan ng kanyang katuwiran, ay tayo rin ay pabilang sa mga matuwid. Saan po natin mahanap yan? Sa Romans chapter 4, verse 24 to 25. At sa 2 Corinthians, mas mabuti po, may dala po kayong notebook at saka ballpen. Bakit? Napakaganda po ng mga insight dito. Napakaganda po ng mga mensahe dito. Mga mensahe na kung saan magiging marigun kita sa atong pananampalataya sa Diyos. 2 Corinthians 5:21. So sabi po dito, ang matuwid, kung tayo ay pinawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya, sabi po ng Biblia, ang matuwid ay dapat ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Kung ikaw ay pinawalang sala at naging matuwid sa pamagitan ng pagsunod, mabubuhay ka sa pagsunod sa kautusan. Diba? So kung ikaw ay pinawalang sala at naging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meaning mabubuhay rin tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? That's why we live by faith, mga kapatid. Sabi pa ng iba, bakit kanya ng mga born again? Bakit kahit maraming problema, tawa pa rin ang tawa? Bakit? Hindi nila naunawaan, karamihan sa mga born again, nabubuhay sa pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa ating mga inaasahan at mangyayari sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Amen? Yan po yung pananampalataya. Hindi pa natin nakamit ang isang bagay, pero naniniwala na tayo na parang nakamit na natin. Amen? Parang ganito yan mga kapatid.
Bilang magulang, gusto natin mapag-aral yung ating mga anak, mabigyan ng mabuting future yung ating mga anak. Pero, in reality, wala tayong sapat na kakayanan para pag-aralin, bigyan ng mga gandang edukasyon ng ating mga anak. In reality, ha? So, diyan papasok yung pananampalataya. Diyan papasok yung pananampalataya na kahit yung reality ko is wala akong kakayanan na mapatapos yung mga anak, pero kaya ng Diyos na bigyan kami ng mabuting future. Amen? That's in the Bible. That's in Jeremiah 29 verse 11. Nasa Bible po yung mga promise. Kaya nag-declaim tayo sa mga promise ng Diyos. Bakit? May kasunduan ng Diyos sa atin eh. At tapat ang Diyos sa kanyang kasunduan. Naniniwala tayo sa mga bagay na ipinangako ng Diyos na kanyang ibibigay sa atin. We are under the covenant through Christ Jesus. Amen? We are under the covenant of God through Christ Jesus sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Kaya hindi natin makukuha ang katuwiran sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan sapagkat kung kayang maging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. So meaning, si Kristo po ang solusyon, si Kristo ang daan. So ang tanging paraan tungo sa katuwiran ay ang pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa cross. At sa pamamagitan ng kanyang katuwiran ay tayo rin ay mabilang sa mga matuwid. Amen. Kung yung kautusan, mayroong hatol na ang lahat ay nagkasala, ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mayroong hatol. Ano yung hatol? Ano yung declaration ng Diyos? Ano yung verdict ng Diyos? Sabi ng Romans 5:21, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos, meaning relasyon sa Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Di po ba? Maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Hindi ko hindi invento ng ibang tao, sinasabi ng Biblia na meron na tayo na pawalang sala. Diyos mismo ang naglagda. Kaya ito, nag-post ako nung nakaraan, sabi ng post ko, anumang binigyang bisa ng Diyos ay walang sino mang pawalang bisa. Kung sinabi ng Diyos, ay sinabi ng Diyos. Amen? Anumang sinabi ng Diyos ay mangyayari pagkat sinabi ng Diyos. May kanta yan May kanta yan. Sinabi ng Diyos ay sinabi niya. So, Romans 5:21. So, ang pasya ng Diyos sa pagiging matuwid ay sa pamagitan ng pananampalataya, faith in Christ. Faith in the finished work of Christ on the cross. Bago dumating ang mga kautusan, sa panahon ni Moses, mula kay Abraham, ilang taon yon? Ilang taon bago dumating yung kautusan mula kay Abraham at kay Moises? 430 years. Amen? 430 years. So bago dumating yung kautusan sa panahon ni Moses, mula kay Abraham ay 430 years ang pagitan. Sa makatuwid, naunang ma-establish yung katuwiran sa pamagitan ng pananampalataya bago ibinigay yung kautusan. Amen? 430 years yung pagitan nila. Naunang in-establish ng Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya ni Abraham sa Diyos, na-establish na ang taong itinuring matuwid ay sa pamagitan ng pananampalataya. Wala pang batas noon. Wala pa si Moses, wala pang kautusan. Pero na-establish na sa pamagitan ng pananampalataya. Meaning, na-establish ng Diyos ang basyan sa katuwiran sa pananampalataya sa mga mananampalataya bago pa dumating ang kautusan. Mula't-mula pa, tayo ay binigyang katuwiran ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Sa makatuwid, ang habag ng Diyos ay nariyan na bago pa dumating ang kautusan. Amen? Sabi ng Ephesians, we are saved by grace. Pero yung saved by grace, na-establish na ng Diyos 430 years pa bago dumating si Moses. Amen? Kaya sabi ng Romans 6:14,
hindi na tayo nasa ilalim ng kautusan, tayo ay nasa ilalim na ng grasya at habag ng Diyos. Amen? Gusto po ba natin na mamuhay sa ilalim ng habag ng Diyos? Grasya ng Panginoon. Napakasarap mamuhay. Bakit? Meron tayong Ama sa langit na lahat sinusupla niya yung ating pangangailangan. Amen? At itong church na po ito ay bunga ng ating pananampalataya sa Kanya dahil sa Kanyang habag. Hello? Yung ating pong natatamasa ngayon, yung magandang upuan, magandang church, masarap na hangin, lahat po ng mga bagay sa mundo dahil yan sa Kanyang habag. At dyan po tayo nabubuhay sa Kanyang habag. Amen? Pwede ba natin palakpakan muna ang Panginoon? So, napakasarap mabuhay sa habag ng Diyos, sa grasya ng Panginoon. So, kaya sinabi namin, yung pagsunod sa Panginoon, yung pagiging Christian, hindi po yan struggling, hindi po yan enduring. Yan po ay, enjoying. Pag nalaman mo yung sekreto ng paano mamuhay sa Panginoon, may enjoy mo yung relasyon mo sa Panginoon. Amen? May enjoy mo yung relasyon. Hindi ka na magiging ma-stress, magiging busy sa lahat ng bagay. Bakit? Nung sinabi ng Diyos na take no thought of these things, ibig sabihin ng Diyos, huwag mong problemahin ang mga bagay na ito. Bakit? Siya yung magpo-provide para sa atin. Ang atin lang, patuloy naman ang palataya sa bawat araw. Amen? Hindi ko sinasabing huwag na kayo magtrabaho, ha? Bakit? Mawawalan kayo ng sweldo. Ang ibig kong sabihin, araw-araw, unahin natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen? At gumalaw tayo sa legal na paraan. Amen? At isusunod yung pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah! So mula't-mula pa tayo binagyang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa makatuwid, ang habag ng Diyos ay nariyan na bago pa dumating ang katuwiran, ang kautusan sa panahon ni Moses. So maliwanag sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos at hindi sa ating mga gawa. Amen? Hindi sa ating mga gawa. Kautusan at mga panuntunan ang pagkamit ng katuwirang hinihingi ng Diyos sa atin. Sa kabilang banda, ang hatol ng kautusan sa atin ay ang palataya kay Kristo Jesus. Praise the Lord. So, lastly, conclusion po natin. 15 minutes pa. So, ang hatol ng kautusan, the final verdict of law, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Romans 3:23, ang hatol ng Diyos sa sumasampalataya sa kanyang anak, kay Jesus, tayo pinawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya at meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. That's in Romans 5, verse 1. Mga kapatid, kaya't kahangalan sa isang tao ang magtiwala sa kanyang sariling gawa. Amen? Napakalaking kahangalan sa isang tao ang magtiwala sa kanyang sariling gawa. Bakit? Maliwanag ng pagiging matuwid at kabanalan sa mata ng Diyos ay makakamit sa pananampalataya. So, maghatag sa illustration. Pastor, pwede tayo kumahuram kadali, Pastor? Hudmo ka si Pastor kadali. So, sa mata ng tao, makakamit natin ang katuwiran sa pamagitan ng ating mga gawa. Sa mata ng Diyos, sabi ng Bible, yung ating mga mabubuting gawa parang filthy rag. Filthy rag, sabi ng Bible. Anong ibig sabihin? Nag-research ako sa Hebrew, ang ibig sabihin ng filthy rag. Ibig sabihin, excuse me po pero ang totoong ibig sabihin ng filthy rag sa Hebrews, napkin. Napkin. Ganoon karumi. Ganoon karumi ang ating mga, kung gusto nating ipresenta yung ating mabuting gawa sa Diyos, ganoon karumi sa paningin ng Diyos. So, yung ginawa ng Diyos, ipinadala niya kanyang, ganito ginawa ng Diyos, mga kapatid. Ano yung pastor, Huwag mo tanay ko pera ka minuto. Wala, pastor? So, sino din yung mahilig mag-utang? Mahilig mag-utang. Diba? So, sa mga mahilig mangutang, may na tinatawag na garantor. Amen? Sa bangko, nakaka-relate si ate kayo. Siguro kung marautang yun sa ate. Joke natin. So, sa bangko mga kapatid, may tinatawag na credibility. Hindi ka pautangin ng bangko kung wala kang credibility. Ibig sabihin, kailangan
Alam ng bangko kung mayroon kang capacity, mayroon kang asset, mayroon kang ibabayad. Mayroon kang ibabayad. Ibig sabihin, sigurado ang bangko. Dapat sigurado. Yan yung criteria ng bangko. Meron kang collateral. Ibig sabihin, meron kang credibility. So ngayon, kung gusto mong mangutang, gusto mong magtayo ng negosyo, gusto mong magtayo ng bahay, pero wala kang credibility, paano ka pautahin ng bangko? Di ba? Paano ka pautahin ng bangko? Mayroong paraan. Kailangan mo ng garantor. Kailangan mo ng isang garantor. Si garantor, siya yung, alam naman natin na siya yung garantor na may credibility. Ibig sabihin, halimbawa, pag ako mangungutang sa bangko, si pastor, pwede mo ba akong garantoran? Bibili ako ng kotse, bagong kotse, para may service na kami mula ilo papunta rito. So, hihinga ko ng pabor kay pastor, magagarantor siya para sa akin. Bakit? Kung ako lang, hindi ako ma-approve sa bangko. Wala akong asset eh. Amen? Si pastor, maraming asset to. Ibig sabihin, may credibility si pastor. Ma-approve ng bangko. So, ganito mangyayari. Pupunta kami sa bangko, dahil si pastor kilala ng bangko at hindi ako kilala ng bangko, mag-apply ako ng loan. Pero, ma-approvean ako ng loan, hindi dahil sa capacity ko, hindi dahil sa akin. Mag-approve yung bangko sa akin, makaka-apply ako ng loan dahil sa kanya. Dahil sa kanyang credibility. Magkakaroon ako ng credibility sa pamagitan niya. Ma-approve ako sa pamagitan niya na may credibility. So, mangyayari, makukuha ko yung aking na loan. Magagawa ko yung aking gustong gawin. Mabibilin ko yung aking gustong bilhin. Makakapag-invest, makakapag-negosyo, anything. Dahil sa kanya. Sa garantor ko. So si garantor, hindi naman mag-garantor yan kung hindi kayo related eh. Bakit ba ako susugal? Yung credibility ko, ibibigay ko sa iyo. Paano kung hindi ka makabayad? Sino magbabayad? Ako. Di ba? Hindi siya mag-garantor sa akin kung wala kaming relasyon. Bakit? Isasaalang-alang niya ang kanyang reputasyon para sa akin. Masisira siya pag nasira ako. Pag sinira ko yung credibility niya, masisira siya. So hindi siya mag-garantor sa akin kung wala kaming relasyon. Diba? Kaya hindi ka pwedeng makakuha ng kahit sinong garantor sa bangko para lang mag-garantor sa iyo. No. In the same way, mga kapatid, sa mata ng Diyos, lahat tayo makasalanan. Sino yung nag-garantor sa atin? Si Jesus yung nag-garantor sa atin. Siya yung tumayo para tayo pagkatiwala ng Diyos, para ang lahat ng pagpapala ng Diyos maibigay niya at matamasa natin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Pastor. Ganyan po ang ginawa ni Kristo. Sa Bible, sinasabi sa Bible, He is our advocate. Advocate, meaning siya yung namamagitan sa atin. Siya yung nagpipray sa Ama. Siya yung nakaupo sa langit, namamagitan para sa atin. Para yung ating mga panalangin, kasi hindi naman tayo kikilalanin ng Diyos eh. Kinikilala niya yung kanyang anak na namatay sa krus at yung kanyang dugo na nagbayad sa ating mga kasalanan. Hindi tayo kilala ng Diyos. Pero sabi sa Romans ngayon, meron na tayong mapayapang relasyon sa pamagitan ni Kristo Jesus. Makakaasa tayo sa lahat ng pagpapala ng Diyos. Makakaasa tayo sa blessing ng Panginoon, kapatawaran ng Panginoon, dahil sa kanyang walang hanggang habag at pagmamahal, kasunduan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, palakpakan po natin. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Huwag po natin titirin. Bakit? That's the least thing that we can do for Him. Yung pasalamatan siya. Wala tayong return para sa Kanya. Hindi natin mababayaran, masusuklan yung kabutihan ng Diyos. The least thing that we can do for God is to say, Lord, thank you for everything. Thank you. So the key points, ano yung mga key points na nakuha natin sa ating mga pinag-aralan, mga kapatid? So ito yung mga key points. Basahin ko lang, review. Tapos na ako. Time's up na ako. So,
Yung mga key points is, sana yon? Nauna ang pananampalataya sa katuwiran bago dumating ang kautusan. That's the key point. Pangalawa, tayo ay nasa ilalim ng kasunduan at katapatan ng Diyos. Pangatlo, ang kaligtasan ng bayan ng Diyos ay dahil sa walang hanggang pangako at habag ng Diyos. Pangapat, ang ating, may nakit nila, key points. Ang ating pagrereklamo at kawalan ng pananampalataya sa kanyang ginawa sa krus ang naghihiwalay sa atin mula sa walang hanggang kasunduan ng Diyos. Ayun. So panglima, ang layunin ng kautusan ay upang ipakita na kailangan natin ang tagapagligtas. Pang-anim, ang katuwiran ay makakamit sa pamagitan ng pananampalataya. Pampito, ang hatol ng kautusan, ang lahat ay nagkasala, ang hatol ng Diyos sa lahat ng sumasampantay sa kanyang anak ay katuwiran at buhay na walang hanggan. Amen? Ang hatol ng Diyos sa atin, kaya makasiguro tayo mga kapatid, sa pamagitan ni Kristo Jesus, meron tayong buhay at ganap na buhay sa Panginoong Jesus. Magkatindog kita. Amen. Heavenly Father, we bless your holy name in the name of Jesus. Panginoon, salamat po sa habag, kalinga, pagmamahal mo sa amin. O Diyos, nagkaroon kami ng kasiguraduhan sa pamagitan ng iyong mga salita. Nagkaroon kami, Panginoon, ng kasiguraduhan sa pamagitan ng iyong kasunduan na ibinigay mo kay Abraham na nakamit namin bilang mga hintel sa pamagitan ng aming pananampalataya kay Kristo. Panginoong Diyos, salamat po sa lahat ng bagay. Hindi mo kami tinipid, hindi mo kami pinagkulang at patuloy mo kaming binibigyan ng buhay, sustento sa lahat ng pangailangan namin sa bawat araw. Panginoong Diyos, napakasagana ng habag mo, Panginoon. Wala kaming masabi kundi salamat, Panginoon. Kaya Diyos, binabalik namin ang kapurihan. Pasasalamat, walang hanggang. Pasasalamat sa trono ng mabaging Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Isus, ang lahat ng magsabi ng Amen. Amen. Salamat, mga kapatid.